Arangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang situation ngayon dyan sa may EDSA White Plains. Unahin natin yun na sa left side ng inyong mga screen. Medyo mabagal ngayon ang daloy ng trapiko. Ito yung southbound lane ng EDSA. Ito yung galing ng Quezon City, papunta ng Pasig, papunta ng Mandaluyong at Makati area. Volume ang nakikita nating dahilan kung bakit mabagal ngayon ang daloy ng trapiko. Doon sa kabilang linya, nasa right side ng inyong mga screens, medyo mabilis-bilis naman yung daloy ng mga sakyan. Although rush hour ngayon, yan naman yung galing ng Pasay, galing ng Makati, galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City area. Sa mga oras na ito ay moderate pa ang traffic dyan. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Corner General Tino. Ang nakikita nyo sa kanang bahagi ng inyong screen, yung nakastop ngayon dahil may stoplight, yan naman yung galing ng Camanava area at papunta ng North Avenue at Cubao area. Samantalang nasa left side ng iyong screen, yan naman yung galing ng North Avenue, galing ng Quezon City, papasok yan ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela area. July 1, 2025, Martes. Simula na ng ikalawang bahagi ng taon. Kumusta na po kayo? Kaya pa ba, mga kaarangkada? Ang bilis ng mga araw. Kasing bilis ng ratsyada ng mga balita at impormasyon na hatid namin sa inyo araw-araw. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Anong gusto mo? Alim si Alim. Padre de Pamilya, hinostage ang 2 taong gulang na anak. Suspect, wala raw sa katinuan. Babaeng negosyante, hinold up at binaril, patay. Alahas at cash, kinangay. Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya. Senator Risa Ontiveros, hinamon si Harry Roque na umuwi ng bansa. Saka siya sampahan ng ethics complaint. Bitawan na niya yung buhay pugante niya. ICC, binulabog ng cyber attack. At girl fan na fall kay Paul Salas. Literal. Hinostage ng isang lalaki ang 2 taong gulang niyang anak sa Lanao del Sur. May umaarangkadang balita si FMR News Lanao del Sur correspondent Jam Nueva. Tensyon at takot ang bumalot sa barangay Maul Ilian, Marantaw, Lanao del Sur matapos gawing hostage ng isang lalaki ang 2 taong gulang na bata na kalaunay kinilalang sariling anak pala ng sospek. Kinilala ang sospek sa alias na Itlog, walang trabaho at kilala sa lugar sa kanyang pabago-bagong ugali. Ayon sa kanyang asawa, may matagal ng problema sa pag-iisip ang lalaki, bagay na nakita rin mismo ng mga otoridad habang isinasagawa ang rescue operation. Ayon sa Marantaw Municipal Police Station, dakong alas 11:30 ng umaga kahapon nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen ukol sa hostage situation. Naabutan ng mga pulis ang sospek na may hawak na matalim na bolo at nakatutok sa lieg ng bata. Nahihirapan din kami paano pamasok kasi walang ibang entry, walang likod. Doon lang talaga sa harap. So, inumpisahan ko na yung negotiation kaagad. Kasi nakikita ko nung sinilip ko, hawak-hawak niya yung anak niya, nakadiin yung itak sa liig. 2 years old babae. Habang nagaganap ang insidente, napansin ng mga pulis na tumitirik ang mata ng sospek at paulit-ulit na tumatawag ng iba't ibang pangalan na tila pa raw bigyan siya ng kapangyarihan.
ay mana na matimagan. Ladali na anak ko na ladali. Ay ala hakmani hakagim. Sabi pa niya, hindi raw niya anak ang batang hawak niya. Taliwas sa pahayag ng asawa niya na nagsabing anak nila ang bata. Pinilit ng mga pulis na makipagnegosasyon sa sospek. Makalipas ang halos 2 oras nang bahagyang lumuwag ang hawak ng lalaki sa bolo, mabilis na kumilos ang mga pulis at dinakip ito. 3 beses niya akong initak. Ngayon, sa pag-itak niya sa akin, tumatama doon sa pinto, yung kahoy. Nung pangalawang itak niya, natanggal yung yung puluan. Opo. So, bleed na lang lahat yung hawak niya. Nung last niyang itak sa akin, dahil hinarap ko ulit si chairman sa kanya, nagalit. Initak kami dalawa ni chairman. Pag itak niya, tumama doon sa pinto na kahoy. Nabitawan niya ngayon yung itak. Ayun, sinamantala na namin. Puinersa na namin pinasok yung pinto. Ayun, na rescue na namin yung bata at saka na-aristo siya. Ligtas na na-rescue ang bata, ngunit natamo ito ng gasgas sa lieg. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang lunas. Ayon sa inisyal na investigasyon, may matagal ng issue sa pag-iisip ang sospek, dahilan kung bakit tinututukan na rin ito ngayon ng mga social services para sa kaukulang psychiatric evaluation. Nahaharap ngayon si alias Itlog sa patong-patong na kaso habang iniimbestigahan pa ang kanyang mental state. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang babaeng negosyante matapos hold-upin at barilin sa Davao City. Tinagay din ng mga suspect ang malaking halaga ng pera mula sa biktima. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Dead on the spot ang 33 taong gulang na babae matapos barilin sa loob ng sinasakyang elf truck Sabado ng madaling araw sa National Highway ng Kilometer 16, Barangay Ilang, Davao City. Ayon sa Davao City Police, galing sa pade-deliver ng mga scrap metal sa isang kumpanya ang biktima kasama ang live-in partner niya na nagmaneho ng truck. Pagdating sa lugar, may 2 sakay ng motorsiklo ang pumara umano sa kanila at nagkunwaring huhulihin sila dahil umano sa paglabag sa batas trapiko. Bumaba ang driver pero biglang nagtungo sa sasakyan ang gunman at kinuha ang bag nila na may lamang tinatayang nasa 200,000 pesos at mga alahas. Binaril din ang biktimang babae na nakaupo sa passenger seat at tinamaan sa tagiliran ng tiyan. Hindi naman sinaktan ang lalaki ng mga suspect na tumakas matapos ang krimen. Walang po panawagan is kung naay magpapara sa ilahang nga naka-civilian, dili lang po sila muhunong kay usually ang magakanda o ganang pagpanakop diha sa kalsada is naka-uniform gina siya para ma-identify nato kung kinsa ang nagpahulong kay katungod na sa mga ipahulong sa mga law enforcement officers, especially sa ato mga traffic enforcement unit. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy at mahuli ang mga salarin. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Pinasok ng Philippine Drug Enforcement Authority at Philippine National Police sa Region 7 ang malaking laboratorio ng iligal na droga sa Cebu. Sinasabing dito nanggagaling ang mga iligal na droga sa buong Central Visayas, Western Visayas at Zamboanga City. May umaarangkadang balita si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Matapos ang halos 5 buwan na surveillance, ikinasa kahapon ng PIDEA Region 7 at PRO7 ang operasyon sa isang hinihinalang illegal drug laboratory sa isang apartment sa may barangay Zapatera sa Cebu kahapon. Pagdating ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang mga kemikal at mga kagamitan sa paggawa ng illegal na droga, gayon din ang mga finished products. Timbog sa operasyon ang isang chemical engineer na siyang gumagawa ng droga na si alias Stephen. Ayon sa mga otoridad, nakakagawang suspect ng iba't ibang klase ng droga gaya ng shabu, mga party drugs, ecstasy at cocaine. Napag-alaman din na ang naturang illegal drug factory ay nakakapag-supply ng droga sa buong Central Visayas, Western Visayas, partikular na sa Boracay hanggang sa Zamboanga City. Dagdag ng otoridad, hindi na sila nagulat na may illegal drugs factory sa Cebu dahil tila hindi maubos ang supply ng party drugs dito. Naniniwala silang paralisado na ang operasyon ng illegal na droga lalo na ng mga party drugs matapos ma-raid ang naturang illegal drugs factory. Maharap si alias Stephen sa patong-patong na kaso. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita.
Naputol ang braso at binti ng isang lalaki matapos pagtatagain sa Mualboal, Cebu. Hindi na halos mamukaan ang 44 anyos na biktimang si Edilberto Taborada sa tindi ng inabot na pinsala. Nangyari ang insidente nitong linggo sa barangay Tomonoy. Suspect ang senior citizen na si alias Leo na positibong kinilala ng binatilyong saksi. Lumalabas na personal na galit ang ugat ng pamamaslang. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong murder. Pansamantalang tumutuloy ngayon ang higit 130 pamilya o 500 taong nasunugan dyan sa Pasig City. Bandang alas 8 kagabi nang sumiklab ang sunog sa Ramos Village, Barangay Rosario, Pasig City at Nilamon ang nasa 100 bahay. Umabot ng third alarm ang sunog at nasa 100 fire truck ang rumesponde. Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Tumagal ng 3 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Simula sa July 18, matatanggap na ang 50 pesos na taas sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region. Inanunsyo ito ng Department of Labor and Employment matapos aprubahan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dahil dito, mula 645 magiging 695 na ang daily minimum wage rate para sa non-agriculture sector. Mula naman sa 608 pesos, magiging 658 pesos na ang daily minimum wage rate para sa agriculture sector, service at retail managements na may empleyado na hindi bababa sa 15. Gayon din sa manufacturing establishments na may regular na bilang ng mga manggagawa na hindi hihigit sa 10. Aprobado na ang 50 pesos na taas sa minimum wage sa National Capital Region. Base sa aumento, magiging 695 pesos ang minimum wage sa non-agriculture sector at 658 pesos naman sa agriculture, retail at small manufacturing. Pero sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin ngayon, sapat na nga ba ang mga ito? Magkano ba ang dapat itaas sa minimum wage? Pakinggan natin ang inyong masasabi. Para saan sir, medyo maliit pa po yung 50 pesos kasi kapos pa yun sir sa pamasahe pa lang, kaya mas maganda siguro kung matataasan nila kahit 100 sir. Mga nasa 100 to 150 pesos po yung dapat idagdag dahil mataas po ngayon yung mga bilihin. Hindi po siya sapat ng 50 pesos po, siguro po mga something 100 or 150 po kasi kaakibat po ng mataas na pag-increase po ng sahod, yung pagtaas rin po ng mga pamasahe po at bilihin po. Siguro kung na-aprobahan yung 200 mas maganda kasi tumataas din lahat ng pagkain, lahat ng pamasahe. Ang minimum ngayon 650, tapos kukunin mo pa yung 2 kilong bigas mo, kung madadagdagan kahit kalahati, ayun sana may pambibili ng bigas. Siguro dagdagan lang muna kahit kasi ang mga bilihin ngayon matataas na. Kagaya namin ngayon naghahanap kami ng trabaho. Siguro dagdagan lang sana kahit 100 man lang. Kulang pa din hindi sapat lalo na kung nangungupahan lang din kayo. Mataas ang bilihin, madaming bayarin, lalo na sa tubig at ilaw. Kulang talaga ang 50 pesos. Samantala, maliban sa taas sahod, isa sa good news na bumulaga ngayong unang araw ng Hulyo ay ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, ipinatupad na ang 1 peso and 40 centavos kada litrong bawas sa presyo ng gasolina, 220 sa kerosene at 180 sa diesel. Bukod dito, may pangako ring discount para sa mga PUV drivers ang 4 na kumpanya ng langis. At mga kasama natin ngayon via Zoom si Department of Energy Secretary Sharon Garin para pag-usapan ang detalye ng initiative na ito. Magandang hapon po, Secretary Garin. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Good afternoon or good evening na. Yes, good afternoon, ma'am. Ma'am, ganito po. Unang tanong ko muna, siguro bago natin pag-usapan yung mga discount. Ma'am, ano yung nakikita nating trend? Hopefully ba, masusundan ba itong rollback or masyado pang maaga para makita natin? Medyo maaga pa, no? But based on our data na nakuha namin sa international market, parang pababa naman siya. So, hopefully it will maintain that. Pagdasal lang natin na wala na namang escalation ng away nila dun sa Middle East ulit. Otherwise, affected na naman tayo. But as of late last week hanggang ngayon,
maganda yung presyo. Ma'am, paano po natin napagkasunduan itong pisong diskwento sa langis para sa mga PUV drivers? Kasi po, di ba, parang mas malaki po yung itinaas na presyo kesa po sa ibinaba ngayon. Opo, pero just backtracking lang bago lang sa mga diskwento, kasi pag bumabayan ngayong week, mga i-average kasing kada araw ng week na to. Tapos pag bumaba siya compared sa last week, so yung may rollback ulit sa next week kung ganun mangyayari. So depende yan sa international market, pero we're hoping talaga na bumaba siya lalo. But so dahil hindi natin kontrolado yung presyo ng langis, dahil dependent tayo sa international market kasi in-import natin lahat So tapos sabi ng batas, hindi yan regulated. Ibig sabihin, hindi kinokontrol ng gobyerno yung presyo. Minomonitor lang namin. Pero hanggang dun lang. Yun yung sabi ng batas. So, what we have, para lang creative solution, we try to talk to all the oil companies. Halos araw-araw yan, minimit namin yung oil companies na iba-iba. And asking them kung pwede ba, kasi iba may promo na naman sila, pero asking them kung pwede bigyan, lalo na yung mga PUV, like yung mga jeepney drivers natin, ng discount. So nag-respond marami, maganda yung response nila. From 1 peso to 5 pesos yung mga discount, depende siguro sa quantity or anong klaseng bibilin mo. Pero halos lahat po na companies nag-respond. So right now, meron pong malaking discount para sa ating mga PUV drivers. Nag-umpisa na po ito? Opo, hindi naman nila obligasyon to. This is a request to them by the DOE. At nag-respond sila. At walang penalty kung hindi nila gagawin pero ginagawa nila. So, tignan ko lang yung aking yung listahan. Halimbawa, sa Petron. Si Petron meron din siya for Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, halos lahat sila so may mga para sa PUV, depende like Petron 0.50 liters, 50 centavos to 3 pesos per liter siya. Si Shell halimbawa 1 peso to 5 pesos per liter. So iba-iba ang pero mga average namin mga 1 peso per liter yung ino-offer nila. And ma'am, ganito, yung sa pag nag-rollback ba, itutuloy pa rin natin itong mga discount or tapos na siya? 1 year po sana. Yun yung ask namin na at least 1 year na ituloy-tuloy nila. Para hindi lang naman ngayon kailangan nagiging mahal lahat. So para lang masustain at hindi naman kailangan na may price increase para lang mabigyan naman ng pabor yung mga And ano po ang requirement para po sa mga PUV drivers na magkakaroon ng diskwento? Ano pong kailangan nilang ipakita? Meron po bang dokumento na kailangan? Ito po, depende sa gasoline station kung saan ka pumupunta. So, merong ibang gas stations na humihingi na kumuha ka ng card nila, like yung mga pasada card nila or kung anong type ng promo nila para maka-avail ka. Meron ding iba, at marami to, na meron talaga silang PUV lane na hindi mo na kailangan mag-register basta PUV ka. I guess obvious naman yan kung jeep yung dala mo. Meron, depende po sa gas station yan. So, lapitan lang nila yung gas station nila. Pag hindi nag-offer gas station mo, lipat ka na lang ng gas station. And Sec, ganito, although nasabi nyo nga na plano nyo nga is maging at least 1 year itong diskwento na to, may plano po ba ang DOE na gumawa ng isang medyo mas long-term at sustainable at mas permanenteng ayuda po para sa ating mga chopper po? Ito po hindi to obligasyon ng ating mga gas stations. So we're requesting them for their help naman para sa bayan na rin so yun po yung gusto namin mangyari, and we keep mula nung nagkagulo sa Iran-Israel, we meet the oil companies halos every day yan para lang to sustain. So hopefully tuloy-tuloy na hihingin po ulit namin dagdag. Ituloy-tuloy na lang, wag lang 1 year.
Opo. At last question na lang po, and I'm sure ilang beses na po ito natanong, at ilang beses na po tinatanong ng mga journalists po at ng media sa inyo for sure, bakit ganun kabilis po magtaas ng presyo ang ating mga gas station? Samantalang may buffer stock naman po sila ng ilang buwan. Bakit po ganun? Parang kahit na kung titingnan mo, napakasimple lang eh. Hindi dapat sila magtaas Ng ganun kalaki or ganun kabilis. Okay. So ang system kailan ka tumataas, nag-a-adjust ng presyo. Dati kasi yan every month. Tapos nagugulat yung mga parang sobrang haba naman. So compromise, imbes na everyday yung adjustment. Nag-uusap, DOE dati pa to, na every Tuesday, every week yung adjustment. So ano yung basis ng adjustment? Kung ano yung presyo ng average price ng previous week, no? So yung tanong, nakuha mo na yung may gas, may reserba ka na no? May reserba ka na, nandiyan na yung stock mo. At bakit ganun yung presyo mo at dati mo pa nabili nung mura pa? Parang ganun yata yung concern, ano? Just to simplify, kasi maraming technicality yan. Pero just to simplify lang na ang presyo kasi parang ang pag bumili ka ng gas, hindi ibig sabihin binayaran mo na kaagad. Kasi mag-ano pa sila, parang they will arrive at the price of your gas kung kailan na siya nako-consume or something like that, no, within that week. So, hindi ibig sabihin na 2 months ago na deliver, yung presyo ng gas nung 2 months, yun yung binabayaran mo sa binilhan mo doon sa international market. So, yung presyo, ibig sabihin, tinatago lang yan, tapos pag na-consume mo siya, kung anong presyo yung current, kung anong today, kung kailan mo nabenta, yun po ba yung binabayaran niyo. So hindi siya ganun na parang bumili ka sa supermarket, pag bago ka umalis, bayaran mo na kaagad. Hindi po ganyan po yung oil companies. Okay. Naku, maraming salamat po, Secretary Garin, sa maliwanag po na explanation nyo kung paano gumagalaw itong presyo nga ng produktong petrolyo. Again, maraming salamat po, Secretary, and mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you. Salamat po. Isa pang magandang balita ngayong unang araw ng Hulyo, nagpatupad ng bawas presyo sa liquefied petroleum gas LPG ang ilang kumpanya ng produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng Petron, epektibo kaninang 12:01 ng hating gabi, nagpatupad sila ng pisong bawas presyo sa kada kilo ng LPG. Habang alas 6 naman kaninang umaga nang magpatupad ang Solane ng pisong tapyas sa presyo ng kada kilo ng LPG. Ang Regasco naman ay nag-anunsyo ng 1 peso and 50 centavos na bawas presyo na katumbas ng mahigit 16 pesos na kaltas sa kada 11 kilo na tangke. Bumuelta si Senator Risa Ontiveros kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito'y manawagan si Roque sa publiko na sampahan ng ethics complaint si Ontiveros dahil sa umano'y pagsuhol sa isang witness para tumistigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni Ontiveros na mas mabuting umuwi muna si Roque at harapin niya ito kahit saan. Pero dapat umanong talikuran muna ni Roque ang buhay pugante. Nauna nang itinanggi ng senadora ang alegasyon ng isang bumaliktad na witness na binayaran niya ito para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mga Duterte. Parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Ligtas kainin ang mga isdang nahuhuli sa Taal Lake ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito'y kasunod ng balitang humina ang bentahan ng isda sa lugar dahil bukod sa madumi ay hindi ito ligtas kainin. Yan ang umarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Pinawi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pangamba ng publiko na hindi raw ligtas kainin ang mga isdang nahuhuli sa Taal Lake gaya ng tawilis, tilapia, maliputo at bangus.
Ito'y kasunod ng balitang apektado na raw ang bentahan ng isda sa lugar matapos isiwalat ng isang whistleblower na doon nilubog ang mga nawawalang sabungero gamit ang sandbag. Sa isang panayam sa radyo, paliwanag ni BFAR Chief Information Officer Nazar Briguera na ang mga tawilis ay tinatawag na small pelagic fish at hindi kumakain ng laman ng tao. Kinakain po niyan ay planktons, mga plant-like planktons or microalgae na nandyan po sa tubig. At pangalawa, ang karakteristik po nitong tawilis, nasa upper layer po yan ng tubig, lumalangoy, no? Doon po sila. So, hindi po pwede natin na i-connect o ikawing natin doon sa issue na baka yung tawilis, no, pasintabing sa mga kumakain, no? Baka kumain ng mga, yung sinasabing katawan ng mga nawawalang sabungero. So, wala pong dapat ipangamba. Pati raw ang mga ibang isda na nakita sa Taal Lake ay ligtas kainin dahil kadalasan nasa fish pens o cages sa mga ito. Ang Taal Lake po ay sobrang lalim niya. Dapat ipangamba, no? At nais din po natin sabihin na ang Taal Lake po ay sobrang lalim niyan. Halimbawang totoo po yung sinasabi na inuulog dyan. So, doon pa lang sa current, sa ilalim, may probability na ma-dissipate na kung ano man yung mga organic materials na nagtitel doon sa ilalim. Samantala, naghahanda na ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy kung sakaling iutos ng Department of Justice na simulan na ang pagsisid sa Taal Lake para makita kung totoo na doon itinapon at ibinaon ng mga bangkay ng nawawalang sabungero. Ryan Parabole, Sumarangkada sa Pagbabalita. Nananawagan ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na simulan na ang pagsisid sa Taal Lake para makita kung totoo ang sinasabi ng whistleblower na doon ibinaon at inilubog ang mga biktima. At para pag-usapan yan, makakausap natin live via Zoom si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista. Magandang hapon po, Sir Boy. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang hapon sa iyo, Jack at Nina. Nice to see you again. Greetings of peace, justice, and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Yes, Sir Boy. Una-una, siguro namomonitor nyo naman yung mga tumatakbo sa news kasi may mga developments lately. Pero kayo po, ano po yung mga updates na nakuha nyo? At may mga lumapit ho ba sa VACC na mga victims po? Unang-una, 3 years ago, may lumapit sa akin, yung Mr. Bakay from Tanay, dalawa sila. Yung mga mahal nila sa buhay, nawawala. That was 3 years ago, but may interview ko isa sa kabilang istasyon. But we can only do much, no? But then ito, malaking development po ito, yung paglutang, no, ng ating isang whistleblower at part siya ng conspiracy to commit this crime, no? At sabi nga natin, ito ay start ng new beginning para sa paghahanap ng hustisya at hope for the missing sabungeros. No? Ang pagkalam po namin, ang VACC, hindi po 34 yan, more than 34 during that time. Nung 2022, ang sinasabi 39. But now, si alias Totoy, ang sinasabi niya, it's close to 100, which is also possible kasi marami kaming recorded na missing person nalilink din. But then, pinag-deduce nila, hindi sila naging nag-due diligence, hindi na sila sumama doon sa original 34 families na naghahanap. So, I think ang panawagan po namin sa DOJ, ilabas na the soonest time possible yung salaysay, yung extrajudicial confession ni alias Totoy at agad-agad maipasok siya sa Witness Protection Program under the wings ng DOJ. At ang VACC po nananawagan din sa Coast Guard, Navy, or other government agencies na concerned dito, paligiran na po nyo yan. At simply because, sinabi rin ni SOJ, yung mga masterminds dito are perceived to be financially equipped, materially equipped, that can reach all the pillars ng criminal justice system, yung law enforcement, prosecutors, all levels ng court, and even yung Supreme Court. Yun, nasa news po yun. Yes. So,
Opo, Ninya. Opo. Sir, ano po ang masasabi nyo sa mga balita rin na ilan ang mga personalidad na kilala na nasa likod sa pagkawala po ng mga sabungerong ito? Merong mga pulis, may government officials, may 2 congressman daw at may isang senator, may celebrity. Opo. Ang take po natin dito, that is the public perception na years back. Especially during the time na nagkaroon ng Senate hearing yan, Senator De La Rosa, yung Committee on Dangerous Drugs and Public Order, kung saan nagdoon na salita si Mr. Atong Ang na sinasabi niya parang this is a highly competitive number games, kaya baka biktima rin po siya dito. At ang binanggit po niya, nagbanggit po siya ng mga personalities doon. Nandiyan po yung Congressman Teves na ngayon po nakakulong, at nandiyan din si Patrick Antonio, nandiyan din yung dating Chief PNP Kaskulan at and 2 others. So, and also yung big player from sinabi niya Pineda, hindi lang sinabi yung first name, sa Central Luzon. So those are big names, yung celebrities, personalities, nabanggit naman niya, yung artista na obviously nag-appear naman doon, din sa Senate hearing. So this is a public, alam po natin ito. Opo. And yun nga po, ang pinagtataka ko lang, po, Sir Boy, 2021 pa na wala to, ba't nagkaroon ng lal? Muntik na ba to maging cold case at hindi na matuloy yung ba't hindi nagtuloy-tuloy yung investigation? Mismong kasi nga magaling, maganda ang pagkatago. Hindi mag-move yung case in spite na nagpupush tayo, media. Siguro nga it's a cold case, but now buhay na buhay yung kaso dahil sa paglutang nitong alias Totoy na is part of the conspiracy. Malinaw, pinakita niya yung video na isang biktima, yung laso na kinuha somewhere in Laguna, in-identify ng family. Ngayon, hindi nagtuloy-tuloy, baka nga may conspiracy, may na-recover yung mismong pinagsakyan ng mga biktima sa galing ata sa Manila Arena, isang sabungan, at ngayon hindi nila na-locate pero cannibalize, wala ata yung mga engine numbers o mga ganon. So hindi nagtutuloy, parang the family, nakausap ng ibang pamilya, they feel frustrated because of this, yun nga. So kaya nga, this is the best time na never give up. Ang family, kasi nakakita na nga tayo ng liwanag, somehow. At SOJ Secretary Dejan, ang bagong Chief PNP, na alam naman natin yung political will niya is Dejan, malaking hamon po kay Chief PNP Torre, na lahat ng ahensya ng PNP should work on this. Kaya nga agad-agad, bantayan nyo yan, yung area na yan, baka maunahan sila. In the absence of the body of the crime, which is yung corpus delicti, mahirap tumayo po yan. Kaya nga, yun ang panawagan po namin. Opo. And lastly, sir, ano po ang maipapayo ninyo sa mga kaanak po ng mga biktimang ito? At paano rin po sila makakalapit o makakahingi ng tulong sa inyo? Okay, ganito po. Nananawagan po ako sa lahat ng pamilya na una, never give up sa kaso nyo. Nandiyan po yung perseverance, faith sa Diyos, panawagan, at soon makukuha natin ang hustisya. Nangyari po sa akin yan 30 years ago. Nangyari po kay Ruby Rose Barameda po yan. So, yun. Ngayon, this is the best time. Never give up. At isang panawagan po, sana po ang gobyerno, leadership, mag-create ng isang center for missing persons. Walang gagawin niya kundi tututo outside of these missing sabongeros. Kasi po kami, the experience po namin yan. Marami kami cases na hinahandle na dead end po kami, panay na uwi sa cold case. Alright, good luck po. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Boy Evangelista ng VACC. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay pa kayo. Sige po. Sa aming pagbabalik, Governor Sol Aragones ipinagbawal ang pagtataray ng medical staff sa mga pampublikong ospital sa Laguna.
Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Bawal ang mataray lalo na sa mga pampublikong ospital sa Laguna. Yan ang unang iniutos ni Laguna Governor Sol Aragones sa unang araw ng kanyang panunungkulan. Ayon kay Aragones, hindi dapat dinadagdagan ng stress ng mga pasyente dahil mas kailangan nila ang malasakit at maayos na serbisyo. Pero paglilinaw ng gobernadora, liban sa pangangalaga sa mga pasyente, siguruhin din ng lokal na pamahalaan na maalagaan din ang kapakanan ng mga health worker. Hindi ho ito overnight na pwede natin gawin. It takes time. Pero kailangan natin gawin ang unang hakbang para mabigyan ng solusyon ang problemang pangkalusugan ng lalawigan ng Laguna. Tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang buong suporta ng Kongreso sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtatayo ng mga Valor Clinic sa buong bansa para sa mga veterano at retiradong sundalo. Narito ang report ni Angela Babad. Hindi man matumbasan ang tapang ng ating mga veterano at sundalo, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo, sisiguruhin ang mababang kapulungan na may sapat na pondo para sa serbisyong medikal, gamutan at abot kamay na gamot para sa kanila. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos ilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pilot site ng Valor Clinic sa San Fernando Air Base sa Lipas City, Batangas. Layo ng programang ito ng Veterans Memorial Medical Center na bigyan ng pangunahing medical services ang mga veterano, retiradong sundalo at kanilang pamilya, lalo na sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Nangako ang House Speaker na bibigyan ng sapat na pondo ang mga Valor Clinic sa ilalim ng taunang pambansang budget. Prioridad anya ng Kongreso ang pagtatag ng mas marami pang clinic sa mga liblib na lugar, kasabay ng deliberasyon sa panukalang 2026 national budget. Giit ni Romualdez, malaki ang sakripisyo ng mga veterano at sundalo sa bayan at dapat lang natiyakin ang kanilang kapakanan, lalo na ang kanilang kalusugan. May 3 phase ang Valor program at layo makapagtayo ng 15 klinika sa buong bansa pagsapit ng 2028. Magbibigay ito ng konsultasyon, bakuna, diagnostic tests at maintenance medicines at konektado sa VMMC sa pamamagitan ng telehealth. Isinasang-alang-alang din ng gobyerno na isama sa programa ang mga sibilyang empleyado ng AFP. Matagal nang isinusulong ni Speaker Romualdez ang kapakanan ng mga veterano, kabilang ang pagpasa ng Republic Act No. 11958 na nagtaas ng buwan ng pensyon para sa mga veteranong may kapansanan dulot ng serbisyo. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Itinutulak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang panukalang batas na naglalayong ilibre ang milyong-milyong overseas Filipino workers sa pagbabayad ng premium contributions sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama ni Romualdez bilang may akda ng House Bill No. 2, sina Tingog Party List Representative Jude Asidre at Andrew Julian Romualdez. Nakapaloob sa panukalang batas ang mga reforma sa Republic Act No. 111223 o ang tinatawag na Universal Healthcare Act. Bukod sa pagbibigay sa libreng migranteng manggagawa mula sa pagbabayad ng premium, binibigyang diin din ng panukala ang probisyon sa pagbabawas ng contribution at ang pagbabawal sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Inaatasan din ng panukala ang PhilHealth at Department of Health na maglatag ng mekanismo para sa pagpapababa ng premium contribution sa mga patakaran at regulasyong ipatutupad kaugnay ng batas na ito. Mahalaga para sa administrasyon at sa Kamara ang pagbibigay ng karampatang suporta sa ating mga veterano. Kaya't alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinutulak ngayon sa Kamara ang pagbibigay ng mga reforma sa mga benepisyong pangkalusugan na angkop para sa mga veterano. Alamin natin ang mga pagkilos ng Kamara, hindi lang dito kundi maging sa iba pang batas na itutulak ngayong 20th Congress. Makakasama natin live dito sa PRTV studio si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. Magandang gabi po, Congressman Roman, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya, Jack. Opo. Magandang gabi po sa ating lahat. Siyempre, ang una kong tanong po sa inyo, saan po nanggagaling ang inyong care sa ating mga veterano?
Unang-una ninya, para sa kaalaman ng lahat, ako po ay nag-graduate na sa Congress. But sa 3 termino ko po ay lagi po akong bahagi ng Committee on Veterans Affairs. In fact, noong 18th Congress, ako po ay naging chairperson ng Committee on Veterans Affairs. Saan po nanggaling ang aking pagmamahal para sa ating mga veterano? Ako po ay lehitimong bataenya. At lahat po ng mga taga-bataan ay very, very much aware ng kahalagahan ng ating mga veterano, ang papel ng kanilang ginampanan sa mga nakaraang digmaan, di lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. At ang kanilang sakripisyo upang mapanatili ang ating kasarinlan at ang ating seguridad. Kaya, Partner Jack, gusto ko lang sana mabigyan ng mukha yung pinagdaraanan ng ating mga veterano ngayon. And since kayo po ay malapit sa kanila, I'm sure talagang kitang-kito niya first hand kung ba't kailangan natin magtayo ng karagdagang ospital para sa kanila. Ako naman ay ito ang tuwa. Noong nakarang Sabado ay binuksan ng unang Valor Center, Health Center. Ito po yung Veterans Access to Lifetime Optimum Healthcare. Ang ating Pangulo, no? Sinimulan niya ito. At sa susunod na 3 taon ay magkakaroon ng 15 similar centers. So, bakit kinakailangan to ng ating mga veterano? Alam nyo, nung ako ay chairperson ng Committee on Veterans Affairs, ay nabibisita ko po yung Veterans Medical Memorial Center dito sa Quezon City. At nakakalungkot, ang sabi sa akin ng mga doktor doon ay nagpupunta lamang ang mga veterano kapag sila ay mamamatay na. Kumbaga, palliative care na lang. At kaninang umaga kausap ko po yung direktor ng VMMC, si Dr. Pedro Pablo Galvez, and he told me na kung pwede naman natin gawa ng paraan para ma-prevent ang mga karamdaman na ito. At nakita niya, ito na nga ho ang pamamaraan. Ilapit ang healthcare sa ating mga veterano. At this is something that we welcome very much. Ayun yun nga po sinabi nyo, ilapit, di ba? Pero kasi sa ngayon, ang existing lang ho is yung VMMC lang Yun talaga. Yun lang. Ano? Oo, no? For the longest time. Sa Quezon City. As well as mga certain regional hospitals na meron silang ward for our veterans. Pero hindi po sapat yan. Alam nyo, ang problema ng mga veterano natin, sabihin natin ikaw ay veterano mula sa Mindanao o kaya sa Visayas or even dito sa Luzon, Northern Luzon or Southern Tagalog region. Ikaw ba ay magbabiyahe pa sa Quezon City, lalo na kung masama ang pakiramdam mo. Tapos, syempre, nahiya ka sa pamilya mo, ayaw mong maging inconvenient ang pagbiyahe mo. So, karamihan ng ating mga veterano, they choose na mag-suffer in silence. Tumatahimik sila habang may nararamdaman. Tapos, pag hindi na nila matiis, dadalhin na sila sa VMMC para mamatay. Tsaka kalungkot ito. Sana hindi po ganun, hindi para mamatay, kundi para gumaling. Gumaling, di ba? Para gumaling. At ito na nga ang susi, ang pagtatatag ng mga Valor Centers. So mantakin po niyo yan, 15 Valor Centers throughout our archipelago. At kompleto ang kanilang mga services. Of course, hindi naman katulad ng mga advanced hospitals, no? What can you expect sa isang Valor Center? Nandiyan yung diagnostics para matuklasan agad kasi kung anong marami na nararamdaman. Yes. Mga high blood, High blood. Ako, typical yan sa mga veterano natin. Sugar. Kumusta na ba ang mga sugar ninyo? Ako mataas. Ako din. Mahilig ako. Kakakain na natin ng hopyang matamis. Kaya hindi ako mag-check. Okay. So, meron dyan family, doctors, meron mga nurses, meron ding pharmacists kasi may libreng gamutan din yan para sa mga medication, high blood pressure, high sugar, I don't know. And then, of course, pag ikaw ay natuklasan na meron kang karamdaman na medyo complicated, i-refer ka na either sa regional hospitals. Pero sa karanasan ng Veterans Memorial Medical Center, this is always the hospital of choice. Kasi talagang specialized at saka yan ay nakatuon na tinatag talaga para sa ating mga veterano. Tsaka yun nga, ang importante nga partner, di ba, naaalala lang sila pag araw na kagitingan, doon lang nagkakaroon ng mga pero magandang talagang ito is long term, talagang mabibigyan sila, hindi lang tuwing may celebration. Masakit talaga, Jack, Ninya. Kasi nga, lalo na mga kabataan ngayon, I hope sana mapakinggan nila itong ating pag-uusap para ma-realize nila kung ano man ang tinatamasa ninyong security o kapayapaan. Lalo ngayon sa usaping West Philippine Sea. Yung mga Coast Guard natin, ang ating Philippine Navy.
dahil ito sa ating mga veterano. Ngayon, kung ikaw ay isang veterano at pinagsasapalaran mo iyong buhay para sa ating bansa, tapos malalaman mo wala kang maaasahang tulong pagdating ng iyong katandaan para sa iyo at sa iyong pamilya, nasa mahabang panahon ay medyo napag-iwanan mo sa iyong paglilingkod sa ating bansa. How will you feel? Sana po ma-appreciate natin ang ating mga veterano. At talaga sana matapos itong plano ninyo 15 all over the Philippines, hindi lang po yung veterans dito sa hospital sa Quezon City, ano po. Pero ang napansin ko kasi nakalagay clinic, so hindi po siya talaga ospital. Hindi siya hospital. It's just a clinic. Health clinics. And actually, to give you an idea of how many veterans we have, we have around 400,000 throughout the country. Pag sinabi natin Pag sinabi veterano, bang veteran, ito ba yung nakipaglaban ng World War II? bukod sa mga World War II, Korean War, Vietnam War, kasama rin dyan ang mga nagre-retiro na military personnel ng Armed Forces of the Philippines. So nag-i-increase yan. At syempre, meron din kinukuha ni Lord. Oo nga. Kasi pag inisip ko yung mga talagang veterans natin noong unang panahon, twilight years na po nila. Di ba nag-celebrate ng 100 years? Since Merong the umaabot Battle of, na mga Manila World ba yun? War II. Yeah. Na nasa 600 plus na lang sila. Yeah. So, kakaunti na lang yung magkikwento ng kanilang karanasan ng mga panahon na yun. Well, sa kabutihang palad naman, marami na rin tayong mga museums na naitatagtag. Sa tulong ng Philippine Veterans Affairs Office, hindi pwede nating malimutan ang kanilang ambag sa ating bansa. Kasama ba yung mga families po nila dito sa clinics? Sa mga Valor clinics, kasama ang mga dependents, ang kanilang wife, ang kanilang children. Kumonti ko na sabihin mga wives. Yun na nga eh. Paano kaya kung gano'n? Ang wife. Siyempre legitimate. Di ba? Pero yun nga, bukod doon sa mga Valor Clinics, I'm sure marami pa silang kailangan. Ano pa yung mga nasa tingin nyo na i-carry over ng 20th Congress na dapat pagtuunan? Well, number one, of course, sa rollout ng Valor Clinics, sa construction ng mga Valor Clinics natin, kinakailangan ng pondo. No money, no honey. Ika nga. So, kausap ko po kanina si VMMC Director Pedro Pablo Galvez, and he told me that for the 3 years, five clinics per year from 2026, 2027, 2028, they will need only a total of 280 million. Lang. 3 years na yun, And then, medyo mas malaki yung operational and personal cost. Nasa 1.48 billion. But what is that divided into 3 years? Diba? I mean, we have a budget that reaches the trillions of pesos. Mag-allocate ka man lamang ng 280 million for our veterans. Well-deserved. Yun ang masasabi ko. Ayan. So, meron din po ba kayong panukala na medical access, hindi lang sa ating mga veterano, kundi sa sambayanan? Meron din po ba kayong ganong... Of course, kanina na pag-uusapan na nga, inanunsyo rin ni Speaker Martin Romualdez, ang libreng PhilHealth para sa ating mga OFW. Ito naman ang kinakailangan natin Kailangan yung oversight function ng Congress ay may exercise wisely because we already have the Universal Healthcare Act. So ang kinakailangan natin para mapalawig ang coverage ay full implementation. And last Congress, 19th Congress, we were able to legislate the construction, ang pagtatatag ng mga specialty hospitals sa buong bansa. Hindi naman pwedeng laging sa Metro Manila kung may sakit ka sa puso, sa kidney, or sa lungs, o kaya may cancer ka. Dapat sa lahat ng rehiyon ng ating bansa, may specialty hospital, katulad ng mga Valor Clinics. Okay, and lastly, ito na po, sabi nyo nga, last term nyo na pala. So, mag-graduate na po kayo sa... Nag-graduate na po ako. Nag-graduate na. Kaya nga lang po, civilian life na. Civilian life na no, po not kayo. necessary. Public service will always be there. Ako, pag nakipaglaban ako para sa isang grupo, hindi lang po sa LGBT community, mas nakilala po ako doon. Matagal ko nang pinaglalaban ng mga veterano, ang ating agrarian reform beneficiaries at lahat ng marginalized sectors. Papairam ko ang aking tinig para sa kanila.
Ayan, so tuloy-tuloy lang ang serbisyo po. Ano? Salamat po sa service We niyo. hope to see you. Love on. Congresswoman Yes, kaya po. pala red na red si Congresswoman Yes, ngayon. oo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Nina. Maraming salamat, Jack. Salamat po sa time po ninyo. Sa aming pagbabalik, dating Mayor Marcelino Marcy Chodoro maipoproklama na bilang congressman ng unang distrito ng Marikina. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Formal nang nanumpa bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte si House Speaker Martin Romualdez. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Don Chu. I, Ferdinand Martin Gomez Romualdez, of State DMS, of Tacloban City, having been elected as state position, having been elected as First District Representative of the province of Leyte, Kasabay rin nanumpa ni Speaker Romualdez kay Associate Justice Bautista Corpin ang anak niyang si Tingog Party List Representative Andrew Romualdez at Tacloban Councilor Morty Romualdez. Nanumpa rin bilang kinatawan ng Tingog Party List si Representative Judas Idre at lahat ng halal na mga opisyal mula sa Leyte 1st District. Nagpasalamat si Romualdez sa kaniyang mga kababayan sa patuloy na suporta sa kanya at sa Tingog Party List. Dagdag niya, makakaasa ang mga taga Leyte na madaragdagan pa ang mga programa at serbisyo para sa kanyang distrito. in return, we will strive to do our very best to deliver even more services, deliver more programs and projects, not just to the city of Tacloban, but to the rest of the municipalities within the first district. Umaasa rin si Romualdez na mas aangat at magiging produktibo pa ang kanyang distrito, lalo na't suportado ng lahat ng mga nanalong opisyal ang legislative agenda ng Administrasyon Marcos. Nakiisa din si Romualdez sa Sangyaw Parade of Lights kasama ang kanyang pamilya. Bahagi nito ang taon-taong tradisyon ng pamilya Romualdez na pamimigay ng mga prutas. Don Chu, umaarangkada sa pagbabalita. Kinumpirma ng International Criminal Court or ICC na natarget ito ng isang sophisticated at sinadyang cyber attack. Ayon sa ICC, nadiskubre rin agad ang breach nitong nakarang linggo at narespondehan agad sa pamamagitan ng internal alert system ng korte. Kasalukuyang nagsasagawa ng masusing assessment ang ICC para matukoy ang lawak ng epekto ng insidente. Bagamat limitado pa ang detalye sa likod ng cyber attack, tiniyak ng ICC na ginagawa na ang mga hakbang para maiwasan ang anumang aberya sa kanilang operasyon. Umapela rin ang korte na patuloy na suporta mula sa international community upang mapalakas pa ang kanilang cyber security. Lalo't may hawak silang sensitibong kaso ng war crimes at crimes against humanity. Patuloy pang inaalam kung may nakompromisong data o operasyon sa naturang insidente. Ito na ang ikalawang insidente ng hacking ng korte sa mga nagdaang taon. Samantala, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo ang 2 o 3 bagyo. Ayon sa Pag-asa, may posibilidad na ang mga bagyong ito ay mag-landfall sa Visayas o gitnang Luzon o kaya'y dumaan malapit sa Batanes. Posible rin na magbago ng direksyon ng mga ito, ngunit inaasahan na paiigtingin nila ang southwest monsoon o habagat. Dagdag pa ng Pag-asa na karaniwang mas maraming bagyo ang pumapasok tuwing Hulyo. Nakatakdang magsumite ng aplikasyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para sa posisyon ng Ombudsman. Ayon sa kalihim, ngayong linggo o sa Biyernes ay magsusumite na siya ng kanyang application letter. Sabi pa niya, alam na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang plano at handa rin siyang magbigay ng rekomendasyon kung sino ang maaring pumalit sa kanya sa babakantehing pwesto. Sa kapapasok lang na balita, formal nang iprinoklama ng Marikina City Board of Canvassers si Marcy Chodoro bilang duly elected representative ng unang distrito ng Marikina City.
o ng Marikina, nauna nang naglabas ang Commission ng Election or Commission on Elections na tinatawag ng Certificate of Finality and Entry of Judgment. Sa naging kautusan ng COMELEC on Bank noong June 25, inalis nito ang suspensyon sa proklamasyon ni Teodoro. Ito ay matapos na hindi maglabas ang Korte Suprema ng restraining order kaugnay sa pagbasura ng poll body sa petisyon. Nakansalahin ang Certificate of Candidacy ni Teodoro para sa nagdaang halalan 2025. Matatandaan na kinwestiyon ang residency ni Teodoro nang ilagay niya sa kanyang tahanan sa Barangay San Roque sa unang distrito, pero pumanig ang COMELEC kay Teodoro at idinismiss ito. Itutulak ni Senator Win Gatchalian na gawing 3 taon na lang ang pag-aaral sa kolehiyo. Ayon kay Senador Gatchalian, sa ilalim ng kanyang panukala, puro major subjects na lang ang kukuhanin ng estudyante sa pagpasok sa kolehiyo. Ang mga tinatawag na general education subjects naman ay ibababa na sa senior high school. Paliwanag ni Gatchalian, maliban sa Singapore, ang buong mundo ay gumagamit ng K-12 na sistema ng edukasyon. Naniniwala siya na sa pagpapaikli ng taon sa kolehiyo at pagpapababa ng general education subjects sa senior high school ay tatalima ang Pilipinas sa tinatawag na international standards. Pa-fall, pero literal. Yan ang naging usap-usapan online ng bumisita kamakailan sa Palawan. Ang aktor na si Paul Salas. May umarangkadang showbiz balita si DJ Mama Mia. Viral ang video ng pagbisita ni Paul Salas sa Brooks Point, Palawan nitong weekend. Sa video, kitang nakihalubilo si Paul sa audience habang kumakanta. Isang girl fan ang sumalubong kay Paul at nagpa-picture. Matapos ang picturean, naglakad na si Paul sabay hatak sa isang bakanting monoblock chair. Pero hindi napansin ng aktor na upuan pala ito ng kanyang fan. Kaya si ate girl, literal na na-fall kay Paul. Inirepost ni Paul ang nasabing video sabay hingi ng paumanhin. Hindi raw napansin ng aktor na upuan pala yon ng nagpa-picture na fan. Nakisaya si Paul sa mga Palawenyo sa pagdiriwang ng ika-76 na founding anniversary ng probinsya. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Ayan. Competitive siya sa trip to Jerusalem. Oo. Kaya nagawin po. Pero alam mo, buti na lang okay siya. Oo, at ngayon Nakaselfie viral naman pa siya. Oo, di ba? Nung nakita ko Ayan. yung video yan, ako, hindi ko napigilan din. Oo nga pero ang importante, okay siya. At well, she made our day. No? Masaya naman siya. Napasaya niya yung sarili niya. Napasaya din niya tayo. Oo, At yung yun. mga nanonood. Yes, yan ang mga balita ang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.